Hello guys, good evening. Wait, just wait. Give me a moment here. Okay. Sa mga nag-wonder po rito guys, okay. Thank you nga pala. Welcome mga pala Black Soup and welcome everyone mismo sa live ko. Brief lang po tong live ko pero at least may matututunan po kayo na information po dito and at least you could use it po mismo in your daily everyday life guys, okay? Marami pong nagtatanong po sa akin na why is it na if ang isang bansa, okay, or what do you call this, why is it mismo na every war, every chaos po sa lahat ng bansa po guys, or every country po, involved po ang Amerika. Pero when aalis po ang bansa na yan sa influence ng Amerika, lilipat po sa BRICS, or ipapalo po yung Dutertenomics, umaasenso po sila. First of all, let's investigate po guys. Ano po mismo? Why is it na every war, every kaguluhan po, andiyan dyan ng Amerika. Pero, ang number one na hindi po nila tinatanong is, bakit po sa mga mahihirap na mga bansa? Bakit po rin sa mga mahihirap na mga bansa? Tropical na mga bansa. Hindi sa mga malalamig na mga bansa, not very cold countries, but mga tropical, mga mahihirap. What's the catch? Kasi yung mga bansa na yan, kahit let's say, sinasabi nila na ang Amerika, naglilib lang po yan sa military-industrial complex. Ang problema, yung mga bansa na yan, hindi yan makakabayad ng mabuti. These are poor countries. Even the Philippines is a poor country. Even po, let's say sa Africa, they're poor countries. Kahit sa South America, mga Mexico, mga yan, poor countries po yan. Pero bakit andyan dyan ang gera? At bakit ang gera na yan involve ang Amerika? Where's the scam? Okay? If guys, tingnan niyo pala itong book po to. Actually, it's a news article guys, pero naging book po siya. Yung publisher mo nito, editor at reporter po, I think na parang whistleblower po siya. Either he committed something po na undesirable po guys kasi na-sanction po siya. Because nireveal po niya ang katotohanan. Okay? According po sa libro po niya, okay, which is supported by facts, okay, noong 1980s, nagkaroon po ng civil war ang South America, especially the Colombia. Okay? Wait na po kayo guys, okay? I will reveal po mamaya kung ano pong reason po bakit involved ang Philippines rito guys, okay? Ang USA, nag-back po yan sa Colombia. Ang problema, ang Colombia, mahirap na bansa yan. Kahit na mag-Lend-Lease Act yan, kahit na pahiramin yan ng Amerika ng mga weapons, hindi yan makakabayad kasi pobre lang na bansa yan. It's poorer country than Philippines. Pero why? Okay? According po mismo sa Dark Alliance na libro, okay? Colombia is ideal po sa pagtanim ng cocaine. Ideal po siya sa opium, mga mga drugs, guys. Ang deal po ng Amerika, ng CIA is, okay, since ikaw, Colombia, okay, tetestingin ka namin bago namin tetestingin sa Philippines. Bago namin tetestingin yung ibang bansa. Ikaw muna first na training ground namin, okay? Since hindi ka makakabayad, tatanim ka na lang namin ng drugs. Magtanim ka dyan, yan ang magiging funds mo, yan ang pambayad mo sa amin. At alam mo guys kung ano nangyari? It worked perfectly. Rumami po mismo ang drugs po dyan sa Colombia. But, since kilala po ang Colombia bilang capital po ng mga civil war, okay, natalo ang Amerika, ang next naman po niya na tinarget is Afghanistan. Okay? Afghanistan is very, very rich mismo sa opium
At actually, 80% mismo ng opium and cocaine mismo galing po sa Afghanistan. Okay? But, alam naman natin na nangyari, 2023 po, guys, bumagsak na po, umalis na po ang Amerikano dyan sa Afghanistan. Pero ito nakakatawa, you will be surprised, guys. 2023, pag-alis po ng Amerika po sa Afghanistan, okay? Kasi kinakailangan nila ng giyera, okay? Guys, ang naging capital po mismo sa drugs, guys, wait is Myanmar. Okay? Same rin po yan ng year na umalis po ang Amerika sa Afghanistan. Yan din ang same year na nagkaroon ng civil war dyan sa Myanmar. Dyan rin po na nagsimula po ang biggest drug trade sa buong mundo. Ngayon, ito explanation po mismo, guys, okay, ng libro ng Dark Alliance po, guys, okay? Tingnan niyo po to, guys, okay? Basahin niyo po tong libro na to. The reason why America always started a war, okay, is not because of the military-industrial complex. Simple lang po yan. It's very, very basic lang po. Ang pinaka-main reason po niya is involvement on drugs. America, and especially the CIA, pinipili po niya ang mga lugar, una, tropical. Pag magkakaroon ng civil war or kaya magkakaroon ng giyera, pinipili po niya mainit na mga lugar. Ideal po yan for planting cocaine plants, for planting opium plants, or poppy plants, for planting po everything. At the same time, guys, thank you nga pala for following me, Jillian1, okay? Thank you. At the same time rin po, guys, kasi mahirap lang na bansa yan. War is just a cover-up. The more na unstable ang bansa, the more na maglalagay po ng puppet government, ng puppet na leader ang CIA or Amerika. Ang pinipili po nila, the most corrupt leader. Pero yung corrupt na leader niyan, kahit incompetent, okay lang yan sa kanila. That is when magpa-plant po sila ng mga cocaine, every plant po, guys, or every drug-related po na mga shabu, dyan na po sila nag-start. Kasi, guys, ito if ino-notice nyo po, wala po silang civil war na puro mga malalamig na lugar. Why hindi po malalamig na lugar? Because cold countries cannot produce cocaine plants. Cold climate na mga countries cannot even produce poppy plant. They need mismo tropical na mga bansa. Sino po mga tropical na bansa po rito? Kung sa Middle East, Afghanistan. Kung hindi sa Middle East, Afghanistan, Myanmar. Kung hindi sa Myanmar, Philippines, Indonesia. Tropical po yan na bansa. Very ideal po yan. Mismo. Poor countries, good. Corrupt na mga leaders, good. Kung sakaling hindi corrupt mismo, let's kick them. Let's install cocaine dictators or drug trafficking leaders. Yan po, guys. You have to read po itong book na to na The Dark Alliance. It will help you, guys. Okay? Now you know po, guys, kung bakit po na involved po ang Amerika most sa mga wars. It's wars and military-industrial complex is just a cover-up. Masyadong mababaw yan. Little money po. Ano po ang pinaka gusto po nila? Pero lang sa natural resources. Natural resources is a bonus. Guns are a bonus. Okay? Ang target po nila, kaya po sila nagbebenta po ng mga baril, hindi po para sa mga mahihirap na bansa, kundi to attract bigger countries. The main reason po is that the poorer countries are ideal po for planting, cultivating, and expanding, okay, cocaines, poppy plants, shabu. Okay, guys? Any questions? Okay? Yan po, yan. Actually, nagsulat po nito ng author po nito mismo, nag-commit ng something. Yung
nirisk po niya ang life po niya. At the same time, he ended up na nakakalungkot, guys. Yung kanyang life story, itong editor nito. Marami po, guys, after nalaman po ng mga American people, pati people all over the world, ang involvement ng CIA at ng American government sa drugs, marami po ang nag-attempt na i-boycott po siya. Pero bakit nag-fail? Okay? Why is it that even the American president, wala pang maski isang American president, ang nagawa na ang CIA ma-stop sa korupsyon? Bakit na the CIA has the power to install puppet government, to wage war? Pero ang American president, hindi. Wala. In fact, check-upin niyo po from the time of Reagan, from the time of Bush, even hanggang, ito guys even from the time of Donald Trump, wala pong maski isang American president po ang na-stop ang drugs. Every president ended up na failure po sa war on drugs. Why ho? Because una po, ang mag-i-investigate po or magkakandak ng mga investigation, not only mismo sa CIA, but every agency po, ito matatawa kayo is sila rin. Kung hindi sila, okay, galing rin po sa kanila because the only expert lang po na available po yan, may mga resources po, is sila rin ho. Ikaw, Bush, ikaw Reagan, ikaw presidente ka. Doon sa junior, nung sinakop po niya yung Afghanistan, okay? Andiyan dyan sa harapan niya yung mga opium plants. Imbis na sunugin po niya, hindi po niya sinunog. In fact, guys pero sa hindi po sinunog, kinultivate pa. And pharmaceutical companies even encourage it. Okay? To legalize it. Okay? Because higher-ups po, they profit. Also, investigators sila rin. At the same time, even the president, okay, there are some speculations rin po, okay, or there were a little bit of evidence po na talagang na-involve po sila. In fact, every country po na mayaman po or po pwede mag-implant ng mga drugs, okay, katulad ng Afghanistan, lumala po ang crime, lumala po ang drug addiction, lumala po ang drug overdose. That is the reality po, guys. You could check it po mismo. Even if i-install nyo po mismo si Donald Trump, even if Donald Trump wants to eliminate drugs, it will all fail. Guys, sino po, besides sila po yung mag-investigate, even every mismo agency, everything sa government, even mismo sa anti-corruption, police, the FBI, and NBI, kung ano man yan, sa kanila rin po, involved rin po sila. So, sila rin po mag-i-investigate. Yan po yan, guys. Even the presidents, actually, there are some presidents po na nag-attempt na gawin po yan, pero na-assassinate po, munti ka sila ma-assassinate. That is the America. Kung sakali sa lagpas naman ng Amerika, okay? Meron po bang mga presidente or prime minister na naging against po sa cocaine, sa war on drugs? Meron. But they ended up in a very, very disastrous way. The only ones na naging successful, okay? The only ones na nakasurvive sa drug war, na naggawa ng drug war, naging successful sa drug war, at nakasurvive sa Amerika, against Amerika, okay? Is Tatay Duterte and, ito hindi lang si Tatay Duterte, Indonesia. Okay? Ito yung mga countries po na mga maliliit na dinefy po ang Amerika. Kasi po ang Amerika po, guys, kilala po yan. Okay? Pag titingnan niyo po yung libro na The Dark Alliance, most na mga drug lord sa buong mundo is pinoprotektahan po ng Amerika. Ang ginagamit po nila na excuse is ang human rights. There were even some reports na kahit sa New York, kahit na naaresto po nila ang drug lord, ang kingpin sa New York, maya-maya po may mga CIA agents na pupunta na lang po dyan at palalayain po nila
ang mga drug lord. Even po sa ibang bansa, even Haiti drug lords po, paghuhulihin po yan, papalayain din po yan ng Amerika. Yung ibang bansa po, let's say, si Tatay Duterte, nung nag-declare po siya ng war on drugs, may mga ano ba to? The Western world condemns Tatay Duterte. They say po na crime against humanity ang kay Tatay Duterte. Even President Widodo, okay, who was inspired kay Tatay Duterte na humarap po mismo, na gawin po ang war on drugs, munti ka na po siya. The only difference lang po, okay, or the only thing lang that separates President Widodo and Tatay Duterte from the others na leaders po na kumalaban sa Amerika pero na-end up na, as being assassinated po, is like Tatay Duterte, si President Widodo took an alliance. Okay? Tatay Duterte, alam po ng lahat, he has a trade deal with Russia. While President Widodo, okay, had a trade deal, bigla kayo with Russia and China. Ginaya rin po ni Widodo ang wait. Ito guys. Ito. 'Di ba alam po ng lahat na when Tatay Duterte or when President Rodrigo Roa Duterte had a military trade deal with Russia, okay, that actually saved him or from America's attempt to overthrow Tatay Duterte and for Duterte administration. Indonesia, ginawa rin po nila ang style ni Tatay Duterte. In order for President Widodo not to be overthrown by America, because America, if you defy America, itatapon, they will do everything in their power to overthrow you in your administration. What Indonesia did, like Tatay Duterte, they made a military trade deal. And sinurpas pa nila. Ano pang ginawa nila? Nagkaroon po sila ng Russian drill, Russian relationship na pinaklose po nila. That is why, like Tatay Duterte, the administration of Indonesia survived. They thrive. Okay? Wait. Ganyan yan po, guys. Other countries, if for example po sabihin po nila na, ay, mahirap na bansa ang Indonesia, bakit ang Philippines lang po ang naririnig ko na binoboycott na gusto kunin po ng ICC, pero yung Indonesia, okay? Hindi. Bakit ganyan? Si Tatay Duterte lang yung gusto na kunin, pero the Indonesian president who declares war on drugs, ayaw. Okay? Unlike sa Philippines, Indonesia has the resources, has the bargaining power po, na kung sabihin po nila sa Amerika na, America, we can get out sa alliance mo. Yes, actually they can. They had the supply of nickel. They had the supply of gold. And there are some rumors po that they also had the supply of oil. Unlike po sa Philippines, actually, ang only source lang po natin ng oil is Mindanao. At piling-pili lang po yan. While in Indonesia, they are very, very rich in oil, in gold. Nickel, surpass po sila. So when it comes to bargaining power, may bias na po. Ano lang po ang bargaining power lang po na meron po ang Pilipinas? Manpower. Ano po yung mga manpower po natin? OFW. So sa ganyan pa lang, we are under the mercy po of America. Indonesia, hindi ho. So that's another reason po why USA matapang po siya kay Tatay Duterte, but sa ibang bansa, hindi.
Other countries naman po na nagkaroon po ng war on drugs, may pong iba. Pero hindi po nila tinarget po because they had the better bargaining power. In fact, noong inattempt po ng Amerika ang Indonesia, this is what Indonesia did. Tingnan nyo guys ha, you have to look at this, okay? So, binemedal po ng Amerika ang Indonesia. They think na parang Pilipinas yan. This is what, okay? Indonesia bans American companies. Ginawa po ng Indonesia ang kay Tatay Duterte. If Tatay Duterte has the courage po na i-ban po ang ibang American companies at ibang mga American military force, Indonesia, ginaya rin po nila. But they took it to the next level. Okay? Indonesia, okay, bans American companies. Magalit po ang Amerika niyan. Kasi sabi nila, uy, pag ibaban niyan, paano kami magkakapera nito? Okay? Bakit? On Indonesia's side naman ho, hindi po sila lugi. Since Indonesia, ginagaya po niya ang kay Tatay Duterte from war on drugs, alliance mismo, military alliance, at kahit po sa economy. Okay? How ho? Na ginaya po ng Indonesia ang kay Tatay Duterte at nag-strive. Dito po natin makikita po visibly what Philippines could have been, what we could have been. But thanks po sa America's meddling, hindi po tayo. Our potential was limited. Indonesia, okay, ginaya po niya ang build project po ni Tatay Duterte. Ito po mismo ang mga investors of Indonesia. Okay? Samsung, Oppo, Huawei. That could have been ours. Those companies should have been ours. But then, pagkaalis po ni Tatay Duterte, Amerika pumasok po rito, they build military na mga military base instead of factories, instead of foreign investors that could have given us jobs, that could have made us into something more. Even po sa internet connection, this could have been ours. Okay? Itong mga companies na to guys, itong mga Chinese po na ito, or saka Korean, okay, they give employment. They do some build projects, okay, para sa Road and Belt Initiative nila. They build factories, gumagamit at the same time para sa mga livelihood. Okay, livelihood naman ng mga local farmers doon or miners, bumibili rin po sila ng mga nickel, okay, sa Indonesia, country nila, and all the natural resources. Ang Pilipinas, may nickel ba tayo? Yes! Meron po ba tayo ng mga rich minerals? Yes! This could have helped mismo yung mga katutubo natin. Okay? This could have gave them more opportunities, more jobs. Yung natural resources nila, it could have cultivated their land better. Pero hindi. Nung dumating po ang Amerika, instead of cultivating po yung land, instead of helping mga katutubo, military base. Indonesia, okay, wala nang andyan na ang mga Amerika sa Pilipinas. Wala na, pwede natin gamitin ang Dutertenomics. Kayong mga supposed to be magbibuild kayo sa Pilipinas, dito na lang kayo sa amin. Pasok. Yan po ang nangyari ho. Ngayon po, ang Indonesia po, parami ang mga investors nila. Parami ang mga investors po na yan, nagbibigay ng mas maraming trabaho. Pagdating sa mga tourism, mas marami pong mga tourist ang pupunta sa Indonesia imbis sa Pilipinas. Okay? Pagdating naman sa pagbibili naman ng mga resources, katulad ng mga nickels, nauwi sa Indonesia. Okay? These companies, this could have been ours. This could have helped us. Pero ito po nangyari. Ngayon po, since ang Indonesia, they have better bargaining power. Okay, I repeat, bargaining power. Okay, guys? Wait.
Could Indonesia ban American companies? Yes! Unlike po sa pag-alis mo ni Tatay Duterte, it had become weaker. It had become more decadent. Okay? We don't even have the bargaining power anymore. Why? Because we don't have any investors na po pwede tumulong sa atin. We are at the mercy of a foreign country that doesn't care sa atin. While Indonesia, they could have been in the mercy of America, but now, okay, Indonesia is banning, okay, American companies, American Apple, okay, mga Apples, mga cellphones, na ayaw mag-invest sa Indonesia. If Tatay Duterte po ang umupo, ganyan po ang gagawin po niya. In fact, pinafollow po ng Indonesia ang blueprint ng kay Tatay Duterte. Okay? Na being strong, being friends to all, enemies to none, but my interest and my people's countries and my countrymen's interests first. We had the bargaining power. Davao has the bargaining power. Yan ang katotohanan po, guys. Okay? Pero, guys, ito po ang nangyari. Apple, binan po ng Indonesia. Why po yung binan po? Okay, guys? Kasi po ang Apple, gusto po nila sabi ng Indonesia, ay aalaw namin ang Apple or ang any American companies na mag-bargain po rito, mag-trade po rito, as long as it follows yung rules. Ano po yung rules? Yung company na yan, American company na yan, has to give us employment. Okay? 40 to 60% ng product na yan ay dapat made in Indonesia. Kung hindi made in Indonesia, the materials came from Indonesia. Like, for example, mga chips, yan, or mga nickel, or kaya mga silver na ginagamit para sa mga cellphones, or kahit ano pong mga metal po or minerals po na ginagamit po, even rare earth, dapat meron po yung part ng Indonesia. Same thing rin po sa Philippines. Kung for example, Apple want to trade po sa atin at si Tatay Duterte nakaupo, yan po magagawin ni Tatay Duterte. Why? Because we had the better bargaining power, but now we don't even have the bargaining power. In fact, we are the ones who are begging for the bargaining power. Yan po ang katotohanan, guys. Sorry. So, okay. So, ayan na. Wait, guys. Wait. Sino naman po ang remaining po, guys, na sa Philippines may pag-asa pa ba na wait guys, sorry guys, okay. After po mismo ng ganito po, guys, okay, Governor Gwen Garcia ng China, ng Cebu, okay, since nakikita po niya na ang current government po does not hold po yung interest po ng country po natin or something, okay? Ginaya po niya ang style po ni Tatay Duterte. Ano pong ginawa po ni Governor Gwen Garcia? Pumunta po siya sa China, okay? At nag-a-ask po ngayon ng mga Chinese investors na mag-invest po rito sa Cebu. Pag ginagawa po yan ni Governor Gwen Garcia of Cebu, okay, napupunta po sa Fujian para mag-sign ng, okay, tingnan niyo po ito, guys, ha. Mag-sign po ng Silk Road or Silk Road Agreement. Ano pong Silk Road Agreement? Road Belt Initiative, okay? If you will sign that, not only are you promoting Cebu's culture and sa everything na sa Cebu, sa China will also invest po sa Cebu. If that will happen po, there will be a possibility na Cebu might surpass Manila. Why? Because the current status po ng Manila, they're making a stand against po sa Chinese investors, making a stand against any investors po na kakampi po ng
ng China. Sorry po guys, this is what it is. You can search it po guys. Governor Gwen Garcia, because of her rebellious nature and because she's smart, okay, she is now in China, 5-day tours or something, to sign up po mismo so Silk Road Agreement to gain more Chinese investors. Pag mangyayari po yan, more foreigners po, or more, hindi ba foreigners, or more foreign companies ang maa-attract na mag-invest po rito sa Cebu. When that happens, ayan na, makikita na po natin ang big change. Smart move ba yun sa kanya? Yes. Medyo threat ba yan sa Amerika? Maybe. Because Amerika po ngayon po guys, they had a policy po ngayon na kayong Pilipino, huwag kayong maging against po kayo sa China or any allies po niya. Okay? Any country or any nationality na ally po ng China, huwag po kayo dyan. Kahit na investor yan, huwag po kayo dyan. In fact, ang mas maganda nito, gumawa na lang kayo ng American military base. Imbis na mga factories, imbis na mga malls, imbis na mga sa malls, what you call this, opportunities na pwede magbigay ng trabaho sa inyo. Gawa na lang kayo ng military base. Wala kaming pakialam po yung military na base na yan. Hindi po kayo bibigyan ng trabaho. In fact, kami pa nga ang pabigat sa inyo eh. Kami pa nga ang pabigat. Yan po yung mangyari. Guys. So, mas gusto ko pa kaysa si Vogue's Media. Totoo po, thank you po very much po sa pag-comment. Thank you very much sa gift. Okay, shout out pala kay Vogue's Media. Totoo po yan, sir. In fact, tingnan niyo po. Ito, mayroon po akong pinaka-master ko po talaga na talagang si Ka Bentong. Actually, thank you nga pala Ka Bentong sa shout out pala. Okay. Indonesia, nag-sign up na sa China. Okay? Kaya maganda ngayon economy, ginagaya po ng Dutertenomics. Okay? Wait. Ito guys, Vietnam. Nagpirma na po sila sa China. Which is kahit kilala po yan, ang China po, ang Vietnam, mas galit pa yan sa China kaysa Philippines. Pero, alam niyo po nangyari? Nag-sign up po sila ng more business deal, more trade deal po sa China. So, ano nangyari ngayon sa Vietnam? Nagsusupply ngayon sila ng mga electric cars. Nagsusupply po sila ng mga magagandang trabaho. In fact, may mga Pilipino na nga napupunta sa Vietnam para kumuha ng trabaho. If sakali po na matuloy po yung build project po ni Tatay Duterte sa China, tayo po mabibigay ng trabaho sa ibang bansa. That's a guarantee. It's not a maybe, it's not a possibility, it's a guarantee. Okay? Because, in fact po guys, ito nakakatawa, guys. Okay? Ayon po guys, pag titingnan niyo yung mga news sa ASEAN, okay? Napag-iwanan na po tayo ng ASEAN. Tayo lang po ang tanging bansa. Kasi umalis po tayo sa China. Okay? Tayo na lang po ang tanging bansa na humahanap ng trabaho sa ASEAN. Yung mga ASEAN countries na yan, dumidikit pa sa China. Hindi lang sa China, kundi mga allies niya. Sino yung mga allies niya? Singapore. Sino pa yung mga allies niya? Korea. Okay? South Korea. Sino pa yung mga allies niya? Netherlands. Yung mga yan, umaasa po yan sa China's Road and Belt Initiative or kung ano man sabihin natin, build. That is what Tatay Duterte wants. Build. Para imbis na pupunta po tayo sa ibang bansa, tayo po ang ibang bansa. No more OFW. Opportunity is here. Pero ano nangyari? When the Americans came, all the opportunities, all the electric cars, all yung mga magandang internet, the connection that's supposed to be ours, even po better infrastructure, even better flood control, wala na. That is the sad reality po. We can say po, ito guys, being realistic po tayo,
We might have an issue po sa China. But, okay, our biggest economic investor is China. Not America. Pangalawa po sa biggest investor po natin, Singapore. Third naman po, Korea. Fourth, Netherlands. Lahat po yan, kakampi po yan ng China. Okay? Even Taiwan, na naghahanap po tayo ng trabaho, yung mga OFW po dyan. Okay? They are still under the influence of China. Taiwanese speak Chinese, not English, for crying out loud. Keep it up, sir. Patuloy po ninyo ang education. Maraming salamat po, Vogues Media. Maraming salamat po. That is why nagla-live po ako ngayon po kasi I wish po, okay, na this vlog po might help you guys, might give you a wake-up call na Tatay Duterte's Build, aka China's Road Belt Initiative is supposed to be ours. But America stole that opportunity. Why? Okay? In fact, pagtanggal po ng Amerika po yung opportunity na yan, ano ang binigay sa atin? More crime. Mas rumami ang crime natin. Ano pang naibigay sa atin? More drugs. Okay? Bakit? Why? Okay, why? Tingnan niyo po ito guys ha. I want you again to see it. Again, i-repeat ko guys. Okay? Read the book. Read this book and treasure this book, guys. America purposely wants to make a country na poor country na maging poorer pa. America wants na ang country na yan na may potential para umalis sa kahirapan ay hindi umalis at maging mas mahirap pa. Because those countries are ideal, okay, for planting cocaine. For planting po the drug trade. That is the sad reality po, guys. You can say na parang nakakatawa na parang ito, pero in-explain po ng libro ito why America is always involved sa kahit anong gera. Gera, pero yung mga bansa na yan ay mga mahihirap na unable na makabayad sa Lend-Lease Act. Bakit? Kasi gusto po nila ang pambayad natin is magtatanim po tayo sa buko, kaya maggawa tayo ng crime para kayamanan po ng Amerika. That's as simple as that. It's very sad, guys. We are now other countries are adopting Tatay Duterte's Dutertenomics habang tayo, we are adopting America's failed policy. In fact, guys, okay, ipopost ko na lang rito tomorrow, guys, okay? Ipopost ko na lang tomorrow. In fact, yung Singapore's former Prime Minister, Mr. Lee, okay, si Lee po siya, okay? Ang sabi po niya, guys, is, America has the worst government ever. The reason why democracy sa Amerika or this America's system of government ay nag-click because America was blessed with abundant natural resources, with abundant mismo na besides resources mismo opportunities. Okay? In-apply po ng Amerika ang mga policies nila, ang system of government po nila sa ibang bansa. Let's say sa Afghanistan, it failed. Bumagsak po yan. In-apply po nila sa ibang bansa, let's say sa Vietnam, bumagsak. In-apply po nila sa ibang bansa, let's say sa Taiwan, bumagsak. Kung sabihin po natin na South Korea, iba po ang sa South Korea, hindi po nila in-apply ang America's system of government. Ang in-apply po nila is yung mga sa parliamentary or something, kaya sila may prime minister. Okay? Japan, sabihin natin si Japan, di ba in-apply nila yung sa government ng Amerika? Hindi ho. Kaya po sila may prime minister. Kasi po, hindi po nila in-apply. They apply something else. What about the Philippines? Actually, republic po tayo. Habang ang Amerika po, may federalism na. So, iba pa rin. Iba.
Yan po ang main reason po. Basahin niyo pong libro, ipopost ko na lang yung tomorrow. Lee, okay, apelido po niya is Lee, Singaporean former Prime Minister. Sabihin po niya na the worst government mismo is America. The only thing that na America is very lucky is because it started with abundant natural resources. It had oil, okay? It is rich in gold. It is abundant in natural resources. More sa ibang bansa. Yan po yan, guys. Ito, may sinabi pa rito si Mr. Vogue. Walang ASEAN countries now ang nag-invest sa atin dahil kinakalaban natin ang China. Vogue's Media. Okay? Again, I will shout out, repeat, Vogue's Media. Totoo po yan. In fact, all Asian countries, even Japan, which is pro-USA yan, even Korea, every country po are invested to China. In fact, ginagaya po nila ang Dutertenomics. Ano ang Dutertenomics? Road Belt Initiative. Friends to all, enemies to none. Even if, let's say, kalaban kita mismo sa dispute, may dispute tayo sa South China Sea, okay, sa West Philippine Sea, my interest, my country's interest first. Ano yung interest namin? Magkaroon po ng trabaho. Wala akong pakialam, para kay Tatay Duterte ba? Wala akong pakialam kung, let's say, yung South China Sea, kung sakali na sabihin nyo ganito, ganyan. Ang importante, una, bigyan mo kami ng trabaho. Bigyan mo kami ng pagkain. Ang mga fisherman namin, ang mga Filipino fisherman namin, ay safe na mangisda sa South China Sea. Wala na pa kami pakialam kung magdidrill kayo ng oil dyan. We don't care. What we care is build. What we care is kami China, bigyan mo kami ng opportunity. Bigyan mo kami ang mga farmers namin, let's say banana farmers namin, rice farmers namin, kahit sinong farmers, even mismo yung nickel miners namin, bigyan mo ng opportunity. We're good. We're bygones. Bygones is bygones. We're okay. Yan po mismo ang yan po ang magandang reality ni Tatay Duterte, which America stole sa atin, guys. Sad reality po, guys. Any questions or clarifications, guys? I'm open mismo sa questions. Since wala po, guys, I think na by tomorrow I might prepare more information po para makatulong po sa inyo. Tonight, before ko po to na i-off po, guys, I want you to value po ang information na nag-gain po ninyo ngayon, because by tomorrow, more information pa. May kasabihan mismo na kung gusto nyo po na makalaya sa imperialism, American imperialism, you don't need democratic socialism. You don't need that. What you need is education. That is why Tatay Duterte values education more than democratic socialism. Because the more na ang tao ay matalino, the more na ang tao edukado, the more na aware po sila kung ano po ang katotohanan. I hope na this information will help you guys and you could pass it sa mga anak po ninyo at sa magiging apo po ninyo, guys. Okay? Tomorrow, mas brother ko pa mismo itong live ko. Okay, guys? Also, guys, if you want po mismo more information, please follow and subscribe mismo sa YouTube page ko, guys, for more information, guys, para maka-start na tayo na maka-live sa YouTube at talagang magbabanat na tayo sa mismo sa mga kailangan natin banatin, guys. Okay? Take care, guys. Okay? Any questions? Wala na talaga? Before alis na po ako? Clarifications? Okay, good night, guys. Sleep well.